kasama natin ang ilan sa mga magigiting nating mangdaragat. Tama ba po? Hukbong mandaragat. Kasama po natin, naku, kakadaong lamang mula sa Hawaii. Tama ba po? Ayan, si Lieutenant Jasper Flores, Philippine Navy Training Staff po at Fleet Training and Doctrine Center ng Fleet Training and Doctrine Center. Mula naman po sa Marines, Philippine Marines, ang Naval Air Group female pilot, si Captain Tara Jane Carandang. At mula rin naman sa Marine Corps, Philippine Marine Corps, si First Lieutenant Jeffrey Odmen. Hello, gentlemen and woman. Ang cute na pangalan ni Tara Jane. Siguro kumakanta ang tatay mo nun. Tara Jane, pot, pot. Lahat po ng kalaro ko. Lahat ng kalaro. Congratulations and welcome back. Kailan kayo dumating? Kanina lang po. Kanina lang. Galing sila. Fresh na Hawaii. Fresh sila mula sa RIMPAC. Rim of the Pacific exercise sa Hawaii. Kwento nyo naman kung ano ito dahil first time nating makasali, Ariel. Oo, kwento. Sino pwede magkwento? Si Sir. Yes, ma'am. Si Lieutenant Flores. Unang-una po, magandang hapon sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ang Rim of the Pacific exercises po na ginanap sa Honolulu, Hawaii, ito po yung isang pinakamalaking maritime exercise sa buong mundo na dinaluhan ng iba't ibang naval, air at land forces na galing-galing po sa iba't ibang bansa. Ilan sila, Sir? Forest. 29 countries. 29 countries at isa doon ang Pilipinas. Bali po, historic po yung pagpapadala natin ngayon dahil first time po natin na magpadala ng mga barko, 2 barko po. Anong dala niyo, Sir? Yung BRP Andres Bonifacio ho, kung saan po ako assign. At yung BRP Davao del Sur. Ayan, may dala rin kay helicopter. Anong helicopter ni Tara Jane? Ate Winnie, dala po natin yung Philippine Navy Augusta Westland 109 Naval Helicopter 431. Nax! Ay, teka muna, paano ba tayo nakasali dito? Tayo ba'y nag-apply? Tayo ba'y inimbita? Invitasyon po ng US Pacific Command. So, ibig sabihin, sa ilang taong ginaganap yung RIMPAC, ngayon lang tayo naimbita? Nagpapadala na po tayo dati, mga observer lang po, ma'am. Pero observer. ngayon po, nagpadala na po tayo. Participants! Wow! Anong ginawa niyo? Teka, bago yung anong ginawa, Ariel, curious lang ako. Pumunta kayo ng Hawaii na nakabarko? Yes, ma'am. Nag-cross po kami ng Pacific. Tapos nandun nakalagay yung naka-parking helicopter. Tama po. Ay, gaano kayo katagal sa Hawaii? More than 1 month po, ma'am. More than 1 month. 1 month po yung biyahe, papunta. 1 month po yung stay, more than 1 month. And another month po yung pabalik. Tatlong buwan. Isang buwan sa laot? Yes, ma'am. Hindi naman aeroplano, vapor eh. Kala ko kasi mabilis eh. Malay ko naman. So, anong ginawa niyo sa exercise? Yung papunta po namin, meron po kaming tinatawag na group sail. Kasi parang yun po yung warm-up ng exercise. Okay. Sama po namin yung Malaysia, Japan, India, at saka yung US, ma'am. Okay. Pagdating doon, ma'am, may harbor phase na tinatawag. Yun yung planning phase na pinag-usapan lahat ng mangyayari during sa actual exercise. Dito rin daw kayo may socialization, yung kakwentuhan niyo yung mga delegates na iba from other countries. And then, yun yung harbor phase. Yes, ma'am. Meron din pong mga sports activities, ma'am. Yun naman yung at sea phase, tama? Yun po yung harbor phase pa rin yan. Harbor phase pa rin. Sports event, oo. Tapos? Bali, pumangalawa po tayo sa overall. Sa galing natin. Sa sports events, galing, Ang una po yung United States, pangalawa po tayo. Okay, and then? Tapos po yung actual exercise, yung tinatawag po namin force integration exercise. Kung saan po nagsanay lahat ng mga kalahok na bansa sa maritime operations. Ito yung at sea. Ito kasi ang dami-daming barko, hindi ba? Yes. Sinong sinong choreographer? Sinong Organizer. Hindi, kaliwa tayo in 5, 4, 3, sabay-sabay yung mga barko na gano'n, May diba? ganun ba? May ganun? Yes, coordinated yun eh. Kundi magkakabanggaan yung mga Actually, nagganon po tayo. 5 beses po tayo tinatawag namin Officer in Tactical Command. Tayo po yung nanguna.
5 beses po. Yan, ganyan kagaling ang mga Pinoy. Paano makakatulong ito dito sa ating bansa? Ngayon, pagbalik ninyo, kayo ba'y mag-i-impart ng inyong mga natutunan? Opo, ma'am. Gaya ko po ako isang instructor sa Fleet Training and Doctrine Center. Kami po yung nagtitrain sa mga mandaragat po natin na assign sa mga barko natin pagdigma. Ikaw, Tara Jane? Sa amin naman po, based on our experience at natutunan, Ate Winnie, nakaranas po tayo mag-landing sa iba't ibang barko ng iba't ibang bansa. Wow! So, doon po na build up natin yung interoperability. Kung mayroon pong mangyari, alam po natin na kaya po nating mag-land sa ibang barko at makatulong sa ibang bansa at matulungan din tayo. Jane, paano ba tatatawagin? Tara o Jane? TJ po yung TJ. tawag. Sorry. TJ, pagka naglalanding yung helicopter, tumatakbo yung barko? Tama po, tumatakbo po. Ang hirap. Lumilipat yung target mo. Hindi kasi di ba paano tatimingan na bigla ka maglalanding na gan. Galing naman ni TJ, nakakaloka. Ito naman si First Lieutenant Odmen. Yes, Ano naman ang naging role mo? Sa amin po, kami po yung Marine Contingent na, kumbaga kami po yung pinaka-landing force ng buong Philippine Navy Contingent, ma'am. So, habang nasa laot po yung ating mga barko, iniland po yung ang inyo pong Marines sa lupa para mag-participate din po sa mga training po kasama po ng ibang landing force ng iba't ibang bansa din po. Okay. So sila sa lupa, kayo meron din sa dagat. Parang invasion. Yung nalulusob nila. Meron ba kayong mga target na, yung may mga titirahin, meron kayong mga target na sisirain mga vapor? Opo, Sir Ariel. May Meron? ganon? May Meron ganon po, pero ano? Hindi po, sa ngayon po hindi pa tayo napasama. Pero ang target po namin ay lumulutang na floating object po. Para target man lang. Parang nakakaloka. Yung Pacific Ocean, ginawa niyong playground. Ang laki-laki ng kanilang ang lawak-lawak. Kamusta naman yung, kas nabanggit na ning Lieutenant Forrest na yung second place sa sports event. Pero ano pa yung mga na-achieve natin sa performance na ginawa ninyo? Anybody? Yes, Admin. Ang na-achieve po natin ay yung nga po interoperability po ng iba't ibang mga participants. So, na-build po natin yung relationship po natin sa iba't ibang forces po na kalahok po. Nagkaroon ka ng friends. Kaibigan. Siyempre po yung nakita po natin kung paano po tayo pwedeng mag-operate kasama po ng ibang bansa na nakita po natin na kaya po natin makipagsabayan in terms of skills, tactics, and procedures na ginagawa din po nila. So, kung mayroon man po pagkakaiba, maliit po siya na bagay. So, kung yung nga po, kaya po natin silang sabayan kung ano man po yung mga ginagawa po nila. Ayun. Alam mo, nung araw, marami mga war picture pinapanood namin nung araw, mga Longest Day, yung mga Battle of Britain, di ba, gano'n. Nung araw, ang mga walkie-talkie ng mga army, ganyan kalaki. Di ba, parang thermos yung hello! Hello! Maliliit na eh. Meron nga yung mga gano'n hindi ba? Anong kaibahan sa mga teknolohiya na ginagamit nyo? Nagsiselfone ba kayo? Dahil may mga na ngayon, di ba? May mga, paano yung isip, paano kayo kinukuman? Meron kayong sa tenga, para sa mga yung sa technology. FBI, sa technology. Yun po Walkie-talkie pa rin ba? Yun nga po yung nakita po natin na kahit iba-iba po yung gamit po natin, iba-iba po yung kaya po nating makipag-communicate sa kanila. Kahit iba-iba. So, kahit meron tayong sarili nating standard equipment, alam nyo rin, pagka ibang equipment ang iniharap sa inyo. Galing. Nabalita ako, meron daw kayong Heroes Welcome. Kwento naman ng quantity. Ate, kanina lang po yun Oo doon. nga. Tapos, nandun din po yung mga pamilya namin Oo. na sumalubong po sa amin. Medyo matagal po kasi yung deployment namin. Alos 3 buwan po. So, May asawa ka na ba, TJ? wala pa po. Single. Kayong dalawa? Meron. Meron. And then, nandun sila kanina. At kasama rin nila ngayon. Yun. After RIMPAC, ano na susunod? Meron po tayong exercise kakadu na kakaalis lang po. Papunta pong Australia. Yun. Ito yung tinatawag na tawag dito sa Darwin o kakadu. Opo. Ayun, yung tinatawag. Anong ibig sabihin ng kakadu?
Codename Kakadu 2018. 14th Multilateral Regional Maritime Exercise. Yung bang contingent na pinadala natin doon sa Hawaii, mga gano'ng kadaming Pinoy? Ang force natin doon, may 200? 700. 700. Dami rin, 700 po kami. Oo, Nakapag-Hawaii sila na. Yes. At Guam po. At At Guam. Guam. Ito yung anong tawag sa 700 men fleet niya? Task Force 86 po. Task Force 86. At bukod doon, Ariel, pupunta pa rin sila sa Russia. Tama? Anong gagawin naman sa Russia? May port visit po tayo sa Russia. Port visit Magkakaroon sa din po Russia. ng mga exercises. Okay. Naval exercise. Galing. Ngayon lang, matagal na ba natin ginagawa itong pagsali sa mga international exercises na ito? Yes, ma'am. Ay, talaga. So, yung RIMPAC lang po yung first time is the Philippines na nakasali po doon. Dati nga sabi ni Lieutenant Flores, observer lang. Yes, opo. Yee! First time sa pero number 2 kaagad. Runner-up. Sa sports events. At marami pa. I heard na maraming papuri ang natanggap ng inyong grupo, di ba? Saan-saan kayo pinuri ng mga delegado? Iba pang Doon po sa mga counterparts natin, nabili po sila sa kakayahan na ipinakita ng ating hukbong dagat ng Pilipinas. At sa mga Filipino community naman po doon na hindi knowledgeable kung ano ang kakayanan ng ating hukbong dagat, na na-amaze po sila na ito na pala ang hukbong dagat ng Pilipinas ngayon. Kayang-kaya pala nating ipaglaban ang pag-aari ng Pilipinas sa karagatan. Oo, naman, kaya dapat kabahan na yung mga nangangagaw ng mga island natin. Nervous na sila. Kaso laki na ng Very Kaya good. nangangatog na sila sa kanilang tuhod. Bago tayo magtapos, hingan lang namin kayo ng mga mensahe para sa mga audience natin, maging sa mamamayang Pilipino at sa inyong pamilya. First Lieutenant Odmen. Opo, una-una po, magandang hapon po muli. Pinapuput po ng ating Flag Officer in Command, Vice Admiral Robert E. Pedrad, Armed Forces of the Philippines, yung kanya pong pasasalamat sa suporta na ibinigay po ng sambayan ng Pilipino at ng ating mahal na Pangulo sa contingent na pinadala sa RIMPAC. At nagpapasalamat din po kami sa ibinigay po na welcome ng ating mga kababayan sa Hawaii. Ayan. Very good. TJ. Ako po, nasabi na po ni Lieutenant Odmen, yung pasalamat po sa mga pamilya na nagtiis po ng matagal na wala po kami sa piling nila dahil tinawag po kami ng serbisyo. Yan. At gusto ko pong bumati doon sa mga Filipino community sa Hawaii at sa Guam na kumupkup po sa amin habang kami po ay malayo sa aming mga sariling pamilya. 3 months din kasi nawala So, ibig sabihin, hindi kayo sa barko lang. Mayroon kayong tinuluyan ng mga pamilya sa Guam at saka sa My Hawaii. personal experience ko po, ma'am, is pagdating po namin, dahil excited po sila na nakita po agad nila nakabandera yung flag natin sa mga barko. Sabik po sila na ma-meet lahat po ng contingent at isa-isa po nila tayong kinukupkop, iniimbita sa mga bahay nila. Ang saya. Opo, ang saya po And talaga. ito hindi nila kilala, di Opo, hindi ba? po. Si Lieutenant Flores. Makakaasa po kayo na ang inyong hukbong dagat ay patuloy na hahasain ang aming kakayahan upang mas lalo pa naming mapabuti ang aming paglilingkod sa sambayan ng Pilipino at sa ating maritime nation. Very good. Maraming salamat sa inyong salamat. pagbisita. It's an honor to be with you guys and we pray for your safety. Thank you. Thank you Silang so bahala much. sa atin. Grabe, maraming salamat sa ating mga guests. Fresh from Hawaii, si Lieutenant Jasper Flores, Captain Tara Jane Carandang, at First Lieutenant Jeffrey Odmen. Thank you so much.